get from them kung nandun talaga si Kibuloy sa loob. In fact, sila yung ibang nag-confirm na nandun si Kibuloy. Kasi that fires us up na talagang nandun pala siya. Well, to include the gadgets that we have, nakatulong talaga yung statement, yung ano nila, yung mga anong tawag natin ito? Information na sinabi na Kibuloy and others. They are sir, nagbigay na information yung members ng Angels of Death or itong mga victims? Magbibigay yung Angels of Death ng information sa amin na si Kibuloy? Isa pa rin? Yes sir, ano sir, sino yung nagbigay ng information na nandun si Kibuloy sa well, okay, ganito. From the start, we have 70% accuracy na nandyan si Pastor Kibuloy. Mataas na yan. Sa amin na intelligence operatiba, mataas na yung 70%. Ngayon, dumating yung mga equipment. State-of-the-art equipment. So, sabi mo, nag-plus 10 pa. So, 80% na. Tama ba ako? Ngayon, nakuha namin yung mga statement yung mga victims. So, pumalo na siya ng 90% and up. Don't you think hindi mataas na probability yan? That's an A1 info already. A1 means it's an actionable intel. Kaya nakita ninyo, hindi kami umaalis. Kasi we know it's there. Loko-loko ba kami dyan na tumira kami dyan? Ang hirap dyan. Sino nag-facilitate ng, di ba sabi mo, lumapit ang victim sa inyo? Sino nag-facilitate, sir? How did these victims... Okay, yung tanong mo na yan ay bubulong ko sa'yo kung sino nag-facilitate. Pero paano sila nag-approach sa iyo, sir? Like, di ba nasa loob sila ng KOJC compound? No, they're not from the KOJC, they're out. Sir, aside doon sa mga babae, may mga staff pa rin na nakaalis na sa compound, like ex-media ng SMNI, na gustong lumapit. Concerned daw nila yung assurance of their security. They wanted to give information daw. Kaya lang, yung assurance na ng security. Are you encouraging them na pupunta dito sa DCPO? Opo. Assure their... In-encourage namin kayo na pumunta at sabihin na ninyo yung katotohanan. Wag kayong mag-imbento kung ano ang mga nangyari sa inyo. Kasi ang hirap din namang i-defend yan sa court later on. Makikita yan ng mga huwes. Kaya dapat lang po na yung mga ilalapit ninyo sa amin ay mga totoo namang nangyari para hindi rin kayo mahirapan na otherwise madidismiss lang din naman yung mga kaso nyo. Natin pala. Sayang yung mga resources natin. Now, back dun sa sinabi mo na yes, pwede silang kumontak sa akin personally. Sir, follow up ko lang sa question ni Mike kanina about the IT leaders. May nagreklamo naman sa inyo. Kasi before, yung sa Tamay, kasi may KOJC property doon yung sa Tamay. Yeah. And may mga reklamo na kasi before about sa pagpatay ng mga IT leaders because it was built in an ancestral domain. And may mga reklamo na yung mga family nung napatay. Are you looking into it again? Or mag-isip tayo pa kayo na before to look into that? Or may lumapit na sa inyong kamag-anak ng mga napatay? Sa ngayon, hindi pa ako makarelate sa tanong mo. Although narinig ko na rin yung yung report na yan. So, one at a time. Muna. Colonel, may information ba from the 5 women na meron pang ibang victims? Well, sabi nila, they will encourage others kasi magkakakilala naman sila eh. And we will list off the names of the minors inside. May listahan ako dyan. It's more than 15. How about the minors that were spotted during the Yun nga eh. We failed to rescue the minors inside. Sir, lahat ng mga pastora na nasa inner circle, lahat yun dumadaan sa ganung proseso. Well, sabi nila, doon sa innermost circle. Innermost circle? Innermost circle lang. May mga ilan yun. Ito yung nakikita natin sa TV na kumakanta. Hindi ako magko-comment muna dyan kasi hindi ko pa nakita yung nasa kumakanta. Colonel, yung sinasabi mong innermost circle, kaninong term galing? Sila.
Okay, lahat ng statements ko ngayon, these are not my fabrications. I don't even know about inner circle, outer circle, or what. Wala ako dyan. At hindi ko rin kilala yan, but it came from them. That's why I'm relaying it with you. I might fall short dun sa statement, pero I'm giving you, siguro, mga 95% accuracy dun sa sinabi na. I have a recording also. May recording. Ayan, may recording din ako eh. Nirecord ko rin naman yung conversation namin. It's too long. More than 3 hours. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, it's a summary na. Unless you want to listen to sa 3 hours. Baka pwede, sir. O sige, huwag ngayon. Sir, just curious lang po, sir, no? Bakit po ito ngayon lang lumabas after the KOJC operation? Hindi, di ba sinagot ko na yan kanina? Gusto na nila. They're just waiting for the right timing. Siguro na-observe nila na decisive kami ni General Torre. Kahit kayo naman, makikita nyo yung decisiveness nyo without telling us. Makita nyo na talagang we go for broke, di ba? Saka ka naman nakakita ng tumira dyan ng 16 days. Have you seen one like that? No, it's only now. Doon kay Tebes, 8 days ako sa compound niya. Dito, times 2. 16 days, so na-break yung record ko kay Tebes. I'm saying that kasi ayaw naman natin ng injustice talaga. Most especially if they are minors at that. Maybe some of you have children, you have daughters. You can relate more if you are part of the scenario. Maybe some of us nakatawa tayo kasi layo natin eh, hindi natin kamag-anak. But what about those immediate members of the family? Kaya nga nung they were narrating, crying at that, talagang you will feel na nagkulang ba ang pulis dito? Why only now? Bakit ngayon lang tayo mag-solve? So sabi ko, I even ask for an apology for them. Sabi ko, mga bata, humihingi ako ng sa inyo, ng Tell us about the last minute. Kung wala naman. So, about the last minute of the arrest. Because I think that you were one of those who negotiated. No, I'm not part of the negotiation. I'm part of the ground operation. Nasa kayo, sir? Sa ground. Ako yung arresto lahat sa kanila. And we were prepared. Did you see Kibuloy? Hindi. Pero nakita sa drone. Kasi tattered with drones din naman yung Hindi ka makakalabas doon. Si General Torre magaling. Dami niyang inilagay na camera doon. Paano siya lumabas doon sa building at nakapunta sa hangar? Well, we give way. Bigyan na namin sila ng daan because there's an order already na arrested na siya. Ano sir, naglakad siya or sumakay ng vehicle? A vehicle, there's a vehicle. From the hangar. To Tog. To my knowledge kasi hindi ko nga nakita yung yung custody scenario. Na-limit lang ako doon sa ground operation. Kasi kanya-kanya naman kaming sector. So I was tasked to do kung mayroong magreklamo doon, we will effect the arrest. All of them will be arrested. I think about 600 of them. So, balikan mo na yung lima, sir. Kailan daw sila magbigay ng testament, sir, statement? Ngayon, pagkatapos natin mag-usap. Kaya tama na siguro to. Pwede ba, sir? Pwede ba? How did Kibuloy move from Bible school to hangar? Mayroon, he was escorted. From the Bible school. Yeah, I suppose there's a vehicle. Medyo malayo nga rin naman yan. Sir, were you the one who, yung sinabi na mayroong akong isang commander who you require na I have to see the subject of the arrest? Hindi ako. Hindi po ako. Galing sa Bible school, sir, papunta ng hangar, naglakad siya or I suppose sumakay siya. Medyo malayo yan. Then straight sa hangar. Open yung gate ng So, airport, then straight to the home.
Well, yung mga specific questions yun na yan, better you ask the General Torres siguro. Kasi hindi ako makarelate dyan eh. Baka may be giving you wrong information. Colonel, going back doon sa Angels of Death, paano ninyo nalaman yung story about them? Sila, kung sabi. Sino, sir? Yung 5. Ang mga complainants. Sir, pupunta sila ngayon dito. Hindi. Sabi mo po naman ng Hindi, ako pupunta doon. Pwede sa bayan. Sir, yung lima, sir, dito ba nangyari yung revelation? Yung lima? Hindi, yung dalawa dito sa akin. Yung tatlo sa video. Sir, Outside, sir. ang dahilan kung bakit hindi sila nagsumbong, nagsalita noon dahil sa political No, there's no politics sila. Okay, i-clear ko sa inyo, no. Wala akong I don't indulge myself into politics dito. No. Sir, Sige, what sir. he meant Ibig ko is- sabihin is, ang dahilan kung bakit wala nagsalita noon dahil sa political connection ni Pastor Kibuloy. Kaya takot sila. Yan ba yung dahilan? Kaya ngayon lang Basta takot sila. nagkaroon ng loob. Ang sabi naman nila, he's so powerful, may connection sa AFP and the PNP. Imagine, pati kami natatakot sila kasi tao kami, connected kami kay Pastor Kibuloy and all that. Sir, based on the narrative of the victims, ano daw po yung participation ng mga pastoral on the alleged sexual abuse? Whom you're referring to? Sino? Sa mga pastoral po, ano po yung, kasi may isang vlogger din na nagsasabi na may mga executive, parang tawag nito, para mataas na posisyon din sa KOJC na nagbubugaw yung term kasi niya. Oo, tama. So, can you elaborate on that? I cannot elaborate on that kasi hindi ko rin naman kilala yung sinasabi nila. But there's a middleman na program sila bago ma-execute yung carnal desire of Kibuloy. Also, they made promises and all that. They live like queens and princesses inside as compared to the others. Kasi nakita naman ninyo yung ano ni General to, yung presentation niya. May mga nandun like mendicants and all that, beggars, nakatulog sa karton. And then look at the rooms of the pastoral. It's like a palace in Maryland. So you see the difference there. So kung look at the entirety of the scenario, itong mga batang to, broken family that gusto mag-aral. And then sa kagustuhan nilang mag-aral, they were spotted by they fit the standard of Kibuloy. To make the long story short, Kibuloy brought them sa KOJC compound to convert them into pastoral in the innermost circle. Now, bago ka maging member of the innermost circle, you have to undergo such sexual activities. And that's rape already. I call it rape. So, tingnan mo, minors and all that. Kaya sabi ko, maybe pastor or Pastor Kibuloy is a pedo. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Pero ibig sabihin po ba na ilang beses hindi na mabilang nila kung ilang beses na sila? Hindi na mabilang kung how many Mondays in 1 month? 4 Mondays in 1 month times 12. That's how many years? Can you do the calculation, ate? Colonel, ilan yung nasa innermost circle? Hindi ko mabilang eh. Pero it should not be less than 10. It should be more. Colonel, yung mensahe niyo po doon sa mga members pa na hanggang ngayon naniniwala pa rin sa pastor. Ang mensahe ko po sa mga victims ay ganito. Mga kababayan ko, ito rin yung supposed address namin sa inyo na ito na yung chance for you to come out in the open. Ito na. Arrested na po si Pastor Kibuloy and others. You have seen how decided we were implementing the warrant of arrest to advance your cause. Talagang gusto rin namin kayong tulungan. We came in late lang. We advanced your cause and to seek justice for you. Pasensya na kayo, we came in late. But we are here already. So, wag na nating kasi sabi niya, you are late kasi wag na natin pag-usapan yung kinapos na kami sa oras na maisalba kayo. But we are here na, kaya come out to the open.
Huwag matakot. Otherwise, yung katotohanan na nasa inyo, nasa puso nyo, will be buried forever. May ililibing yung katotohanan dyan. It will never come out at magsisisi kayo habang buhay. Maraming salamat po. Ako po si Colonel Marantan, Acting Director ng BCPO. Sir, additional lang. Tama na. No more talking. Rescue pa tayo dun, sir.